Matapos ang insidente sa hapagkainan ay napagdesisyonan ni Mabel na umalis dahil sa masama na ang mga tingin ni Arturo sa kanya. Nakakain naman siya ng kaunti, ngunit kahit gutom na gutom siya ay mas pinili niyang umalis at magpaalam sa kanyang mag-ama dahil ayaw niyang masaktan at mabungangaan ng mga hindi kaaya-ayang salita. At sa kanyang paglabas ay hindi niya namalayan na siya'y napalayo na habang naglalakad at napalalim ang kanyang pagmumuni-muni. At sinubukan niya munang magliwaliw sa labas ng kanilang bahay na minsan lang niya magawa at upang panandali ang makalimutan ang mga pasakit na kanyang daladala na kahit anong gawin niya ay iyon pa din ang laman ng kanyang puso't isipan. Lunod na lunod siya sa mga kaganapan sa kanyang buhay. At ngayon ay matamlay siyang bumalik at pumasok sa kanilang bahay. Ngunit tila nahugot ang kanyang buong lakas at gusto na lamang niyang gawin ngayon ay magpahinga. Dahil napatigil siya sa paglalakad nang makita niya ang kanyang asawa at kasama ang kasintahan nitong si Teresa, ang tunay na minamahal ng kanyang asawa, ang nauna sa kanya bago siya dumating sa buhay ni Arturo. Si Teresa del Mundo, ang edukadang babaeng pinagmamalaki ng kanyang asawa sa buong mundo. Sa kumpanya ni Arturo ay si Teresa ang kinikilala ng mga empleyado na nobya ng kanyang asawa. Si Teresa lamang ang tanging kinikilala nila at hindi siya, dahil ayaw na ayaw ni Arturo na may ibang makakilala sa kanya na hindi nila kapamilya, dahil para sa kanyang asawa ay isa siyang malaking kahihiyan. Nasa kanilang pamamahay ngayon si Teresa at ang masaklap pa ay pababa ang dalawa mula sa kwarto ng kanyang asawa na dapat ay kwarto niya, kung hindi lamang basura ang tingin ni Arturo sa kanya. At gusto man niyang umiyak at nadudurog ang kanyang puso, ngunit anong magagawa ng isang mahinang babaeng kagaya niya? Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang dalawa na naglalambingan, at kitang-kita niya kung gaano kasaya si Arturo sa piling ng iba, kung kaya't umiwas na lamang siya ng tingin sa dalawa. At hanggang sa nagpaalam na si Teresa na aalis na, ginawaran ng napakatamis na halik ni Arturo ang babae at niyakap ng sobrang higpit, tila punong-puno ng pagmamahal at pag-iingat na kahit kailan ay hindi man niya naramdaman sa poder ng kanyang sariling asawa. At mahahalata sa mga mukha nila ang pagkasabik at pagmamahal sa isa't isa. Nandito na pala ang muchacha mo, honey, maarteng sambit ni Teresa at tinignan siya mula ulo hanggang paa bago umalis sa kanilang tahanan. Magkaraan ang ilang sandali, pagkaalis ni Teresa ay bumaling kaagad ang tingin ni Arturo sa kanya. Napapikit na lamang siya nang marahas siyang sabunutan at walang pag-iingat na ibinalibag sa sahig. "Sir, nasasaktan po ako," pagsigaw ni Mabel sa asawa, na lalo namang idiniin ang pananabunot sa kanya. "Saan ka nang galing, Bobita? Hindi ba't malinaw kung sinabi sa'yo na wag kang aalis ng bahay ko? Simpleng utos lang, hindi mo pa magawa? Napakabobo mo, Mabel. Nanlalalaki ka ba, ha, Mabel? Ilan sila?" Pasigaw at galit na sambit ni Arturo sa kanya. Ngunit kanina lamang ay kalmadong-kalmado si Arturo sa harapan ni Teresa. Ngunit ngayon ay tila nagbago bigla ang ugali ng kanyang asawa. "Sir, hindi po. Maawa ka sa akin," nanginginig na tugon ni Mabel. Dahil sa lagay nilang iyon ay walang magpapatigil sa galit ni Arturo. At alam niyang nasa bingit ng hukay muli ang kanyang mga paa, kaya't sinubukan niyang kalmahin ang sarili upang hindi makagawa ng mas ikagagalit ng kanyang asawa. "At saan ka lumanding, babae ka?
nakakabinging pagsigaw ni Arturo sa kanya. At buhat ng takot ni Mabel ay iling lamang ang tanging sagot niya, at doon ay hindi na niya napigilan ang mapaluha dahil tagos na ang mga salita ni Arturo sa kanyang puso't isipan, at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At gusto niyang maranasang sumagot kahit ngayon lang, isang beses lamang, kapalit ng habang buhay na pasakit. Nais niyang lumaban sa mga maling paratang ng kaniyang asawa. Ikaw lang ang lalaki na pinapasok ko sa buhay ko. Ako pa talaga ang nangaliwa. Hindi ba't ikaw ang may kabit sa ating dalawa? Matapang na sumbat ni Mabel sa asawa habang nakatingin ng diretso kay Arturo dahil sa pagod na siya sa kakaintindi ng taong sarado ang isip. At kaya mo na akong sagot-sagutin ha, Mabel? Matapang ka na ngayon? Tugon ni Arturo sa kanya. Tutal matapang ka na? Heto ang isang sampal upang mawala yung tapang mo. Galit na sambit ni Arturo at sabay sampal sa pisngi niya. Wala nang nagawa si Mabel kundi ang umiyak at magmakaawa. Maawa ka sa akin, Arturo. Pagmamakaawang tugon ni Mabel sa asawa. Ang kaninang matapang na Mabel ay bumalik sa dating mahina at walang kalaban-laban. Yan ka lang, Mabel. Tandaan mo, ginusto mo to kaya panindigan mo. Madiin at galit na sambit ni Arturo sa kanya. Tumayo ka dyan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo akong lalabanan? Kalmadong sambit ni Arturo sa kanya na dahilan upang madoble ang takot na nararamdaman niya dahil sa pagiging kalmado ng kaniyang asawa. At alam niyang nasagad na naman niya ang pasensya ni Arturo, ngunit sinubukan lamang niyang ipaglaban ang sarili sa kung ano ang tama at nararapat dahil maling-mali ang pagbibintang ni Arturo sa kanya. Napasigaw na lamang si Mabel nang bigla siyang buhatin ni Arturo at dinala sa kwarto at pabalyang inihiga sa kama. Maawa ka sa akin, Arturo. Huwag mong gawin to. Umiiyak niyang sambit sa asawa. Why are trying hard to get, Mabel? Alam ko namang nilaspag ka na kung sino-sino dyan. Isa ka na ngang bobo. Dumagdag pa yang pagkaputa mo. Galit na tugon ni Arturo sa kanya. Maawa ka sa akin, Arturo. Kahit saktan mo na lang ako. Umiiyak at pagmamakaawa niyang sambit sa asawa na kahit anong sigaw niya at pagmamakaawa ay hindi siya pinapakinggan ni Arturo. Buong pwersang hinawakan ang mga kamay niya habang ibinababa ang pang-ibabang saplot niya, at paglingon niya ay bigla siyang sinikmurahan ni Arturo na dahilan upang tuluyan na siyang manghina. Ramdam na ramdam ni Mabel ang pagkamuhi at galit ni Arturo sa kanya. Hindi niya kasalanan ang lahat, ngunit siya ngayon ang nasasaktan ng lubusan, na kahit ganoon ang pagsasama nila ay naging masaya dahil dumating ang kanilang anak. Ngunit si Arturo ang sumira ng pagmamahalan nila ni Teresa. Si Arturo ang may kasalanan ng lahat. Sabihin mo sa akin, Mabel, ilan na ba ang nakalaspag ng katawan mo? Gagawin natin ang lahat ng mga ginagawa nyo ng mga lalaki mo at sisiguraduhin kong ako lang ang tuluyan na lalaspag sa'yo. Ngising sambit ni Arturo at sinimulan na niyang umindayog sa ibabaw nang walang kalaban-laban na si Mabel. Matapos magpakasawa ni Arturo sa katawan niya ay naghagis ito ng 5,000 piso sa harapan niya at pabalibag na isinarado ang pinto ng umalis. At pakiramdam ni Mabel ay napakarumi na niyang babae. Sobrang natapakan ang kanyang dignidad bilang tao. Wala na siyang magawa kundi ang magtiis sa lahat. Lagi na lang niyang inaasam na sana ay
ay itrato siya ni Arturo bilang asawa o bilang tao man lang o kahit respeto lang sana. At alam niyang napaka-imposible, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang may Diyos na tutupad ng kanyang hiling balang araw. Hindi pa oras upang sumuko para sa buong pamilya na nais niyang ibigay sa anak niyang si Joshua. At kahit na nahihirapan siyang kumilos gawa ng marahas na pakikipagsiping kahapon ni Arturo sa kanya, ay pinilit pa din niyang kumilos upang maglinis at magluto ng hapunan. Muling nagsabi si Arturo sa kanya na magluto ng mga espesyal na pagkain dahil darating daw ang espesyal na panauhin nito. Saktong alas 7 ng gabi ay dumating si Teresa sa kanilang bahay. Napakaganda nito sa suot na halatang mamahalin. Napakaganda din ni Teresa, ngunit hindi niya inaasahan na sa magandang mukha at ugali sa harap ng media ay ibang-iba pala ang tunay nitong pagkatao. Kitang-kita niya kung paano hawakan ng kaniyang asawa nang may pag-iingat si Teresa. Kitang-kita niya ang dalawa na mukhang sabik na sabik sa isa't isa. Siya ang asawa ni Arturo, ngunit wala man lang siyang magawa sa kanila. At kaya siguro dinala ni Arturo ang anak nilang si Joshua sa nanay nito ay dahil darating ngayong gabi ang kasintahan nitong si Teresa. Ayos na din iyon kay Mabel upang hindi masaksihan ng bata ang pambababae ni Arturo. Honey, sinadya niyang tapunan ng soup ang suot ko. Maarteng sambit ni Teresa at umaktong tila nasaktan. Ngunit kitang-kita na sa sahig na tapon ang sabaw at hindi sa kanya. Naku sir, hindi po. Pagtatanggol sa sarili ni Mabel. Ngunit bigla siyang napasigaw at mapaiyak nang maramdaman niya ang napakainit na sabaw na dumapo sa kanyang braso. Sa susunod Mabel, umayos ka. Baka gusto mong tapunan kita ng isang kalderong sabaw. Huwag mong sasaktan si Teresa. Naiintindihan mo ba? Layas, pasalamat ka at sabaw lang ng mangkok ang tinapon ko sa'yo. Gigil at pagalit na sambit ni Arturo sa kanya. At nakita ni Mabel ang bahagyang pagngiti na ginawa ni Teresa at sabay umirap sa kanya. Mabilis na umalis si Mabel bago pa siya makatanggap ng iba pang masasakit na salita at bago pa madagdagan ang pasakit na ginagawa ni Arturo sa buhay niya. Dumiretso kaagad siya sa kanyang kwarto na nagsilbing tahanan na niya sa loob ng ilang taon. Ang bodegang tanging mga ipis at daga ang kanyang nakakasama. At sa pagkakataong iyon ay namimiss na niya ang anak niyang si Joshua dahil ang bata na iyon na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa bahay na iyon. Tiyak niyang ligtas at nasa maayos na kalagayan ngayon si Joshua sa piling ng nanay ni Arturo. Dahil sa sobrang pagod niya ay hindi na niya namalayan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Ngunit ilang sandali lamang ay nagising siya dahil sa mga ungol at halinghing na naririnig niya mula sa kwarto ni Arturo, kung kaya't agad siyang napabangon at naramdaman ang hapdi ng katawan dahil sa sabaw na itinapon ni Arturo sa kanya kanina. At napagdesisyonan niyang maligo at sabunin ng maigi ang natapunan na parte ng kanyang tiyan at braso dahil suntok sa buwan na lamang kung bibigyan siya ni Arturo ng pambili ng gamot. Matapos ang mabilis na pagligo ay nagtungo siya sa ibaba upang maglinis dahil alam niyang walang alam sa gawaing bahay ang kabit ng kanyang asawa hanggang sa natapos na siyang maghugas ng mga pinggang pinagkainan ng dalawa ay siya naman ang pagsulpot bigla ni Teresa sa harap niya. Nandito pala ang bubitang asawa, pangungutya ni Teresa sa kanya.
Pasensya na, Miss Teresa. Aalis na lang po muna ako. Nakayuko niyang tugon at sinubukang iwasan ang babae dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo. Hoy boba, hindi pa kita tapos kausapin, singhal ni Teresa at biglang hinatak ang buhok niya na dahilan upang tuluyan siyang mapaiyak at tila matatanggal ang kanyang anit sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Teresa sa buhok niya. Ma'am Teresa, maawa po kayo. Tama na po, umiiyak niyang sambit sa babae. At bakit ka umiiyak? Hindi ba ako dapat ang umiiyak ngayon? Mahinang tugon ni Teresa at kasabay na pagbitaw sa kanya at ginulo ang sariling buhok niya at nagbasag ng 2 pinggan. At iyon naman ang saktong naabutang eksena ni Arturo sa kanila at dali-daling dinaluhan si Teresa. Biglang umarteng umiiyak sa harapan ni Arturo. Ngunit bago pa man niya maipagtanggol ang sarili ay sinampal na siya ng pagkalakas-lakas ni Arturo na tila hihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Honey, sinaktan niya ako. Sinabi niya na siya dapat ang nasa pwesto ko kanina dahil asawa kanya. Gusto ko lang namang mag-sorry sa kanya sa nangyari kanina, ngunit bigla na lang niya akong sinabunutan at sinabi ang mga iyon sa akin. Sambit ni Teresa at umiiyak at halatang nagpapaawa kay Arturo. Sinubukan niyang sabihin na wala siyang ginawang masama kay Teresa, ngunit naalala niya na sarado ang isip at puso ni Arturo sa lahat ng bagay patungkol sa kanya. Masyado kang ambisyosa, Mabel. Namumuro ka na. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mong sasaktan si Teresa? Ang dapat talaga sa'yo ay pinaparusahan ng matuto. Sigaw at galit na sambit ni Arturo sa kanya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang bigla siyang hinila ni Arturo palabas at dinala sa kanilang bakuran. Maawa ka sa akin, Arturo. Wala akong ginagawang masama. Pagmamakaawa niya sa asawa na halos hindi na magkamayaw ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil alam na niya ang sinasabing parusa ni Arturo sa kanya. At hindi siya pinakinggan ng kanyang sariling asawa at sa pilitang isinuot sa kanya ang tali na para lamang sa aso. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play.